Mga balitang pambansa. Magsisimula na po raw ang hulihan at hatakin magsisimula na ang hulihan at hatakan ng LTFRB sa mga kolorum at hindi consolidated na mga jeepney ngayong araw. May 1 pa ho, tinanggalan na ng prangkisa ang mga hindi umaabot sa consolidation deadline noong April 30. Pero imbis na manghuli, puro show cause order muna daw po ang inisyo ng LTFRB. Ito'y para pagpapaliwanagin ang mga operators na hindi lumahok sa kooperatiba. Ang hirit ng LTFRB, sobrang palugit na raw ang kanilang ibinigay. Kapag nahuli, 1-year suspension po ng lisensya po ng driver ang ipapataw, maliban sa 10,000 pisong multa sa driver, at yung pong kolorum ay 50,000 piso ang multa, at ito po'y impounded na hindi mo makukuha hanggat di ka nagbabayad ng multa. Mamaya po tatalakayin natin tong isyong ito, makinig. Samantala, namataon namang umaaligid ang barko ng China sa gitna ng civilian mission ng Pilipinas o ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kasagsagan ng misyon ng atin ito coalition, biglang sumulpot ang isang barko ng China sa layong 50 nautical miles mula sa Masinloc, Zambales. Nag-radio challenge pa ang Philippine Coast Guard sa bumubuntot na barko. Sumisigaw din ang mga mangingisdang Pinoy sa Chinese vessel para sabihing atin ng West Philippine Sea. Git ng atin ito coalition, hindi sila magpapasindak sa mga barko ng China. Patuloy namang binabantayan ng Coast Guard ang civilian mission. Isinusulong po naman na maimbestigahan sa Senado ang sinasabi ng Chinese Embassy na hawak daw nitong audio recording ng pag-uusap ng isang Chinese diplomat at ng isang opisyal ng AFP tungkol sa isang new model agreement sa Ayungin Shoal. Apo, ayon po sa ilang senador, dapat daw pong alamin ng pagdinig ang kung totoo ho ba daw o lehitimo ang audio recording. Aalamin din daw ho sa pagdinig kung may paglabag sa anti-wiretapping law. Kung mapapatunayan daw po na lumabag ang Chinese Embassy, dapat anyay mag-sorry ang pamahalaan ng China at ipa-waive ang diplomatic immunity ng kanilang opisyal para mapanagot sa batas. Dapat din daw pong paalisin sa bansa ang mga tauhan ng Chinese Embassy at ituring na persona non grata ang Chinese diplomata. Iimbitahan daw ho ng mga opisyal ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa pagdinig. Maganda rito, abangan natin to kung kaya nilang gawin. Kung sakasakali nga po totoo na may ganyang mga recording, kung paano mo mapapaharap yung diplomat mula sa Chinese Embassy. Tingnan po natin po ito kung ito ho ay may kahihinatnan o okay, tuloy mo na lang. Samantala, halos mabilaukan daw ang mga kongresista nang malaman ng tungkol sa sobrang pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Sa pagdinig ng House Committee on Health, napag-alamang 173.4 billion pesos ang sobrang pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Galing yan sa mga nakolekta nilang pera sa mga direct contributor. Bukod pa yan sa higit 38 billion pesos na government subsidy ng PhilHealth at ang halos kalahating trilyong pisong reserve funds ng state insurer. Ang giit nga ni Congresswoman Stella Kimbo, isa ring ekonomista, sa laki ng sinisingil ng PhilHealth, bakit hindi na lamang taasan ang benepisyo ng mga PhilHealth members? Total naman daw ay nag-uumapaw ang pera ng ahensya. Sa ngayon, inaprubahan na ng komite ang mosyon na udyukin ng PhilHealth na i-cover nito ang automatic coverage para sa mga person with disability, sangguniang kabataan chairman at maging sa kagawad. Niliwanag po naman ang Pag-asa na hindi pa opisyal na tag-ulan. Ito nga po'y kasunod ng mga naranasang pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Ayon sa Weather Bureau, maikling mga pag-uulan lamang ang mga ito. Kung ito ikukumpara po nung nagdaang taon, unang linggo ng June, nagsimula ang tag-ulan. Sa weather update po ng Pag-asa, patuloy ho naman daw na makakaapekto ang shear line sa extreme northern Luzon at ito'y maghahatid ng maulap na kalangitan na meron po mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Batanes at Cagayan at sa Apayao. Posible ding umanong makaranas ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Maulap po naman na may chance sa mga pag-ulan din sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng bansa sa mga darating na araw pero hindi pa nga po ngayon daw tag-ulan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.